Ngayon, balikan natin yung viral video ni Pulong. Hindi man niya dininay po yung existence na video. Pero ang sabi niya, mga kababayan, dito niya sa administrasyon na to, kasi ang sinasabi niya, tanim kaso, plante daw yung kaso laban sa kanya. Isang negosyante na bugaw, nag-execute ng affidavit, Cristone John Patria E. Moreno. Yan yung kanyang affidavit, mga kababayan. Magising na sana kayo sa inyong kabubuhan at katangahan. Si Sara ay certified na baliw. Si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong Pangulo pa ang tatay nila. Tama, mga kababayan, si Montulfo. You see? No. Si Sara niya, certified na baliw. Sabi ni Montulfo. Ano masasabi po ninyo, mga kababayan? Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Joke time muna tayo, mga kababayan, bago natin pag-usapan yung mga mainit na balita. Kanina kasi naputol yung video ko. Pagpatuloy natin, may reaction na si Pulong doon sa kanyang viral video na ginugulpi niya yung isang bugaw. Pinulitika po ni Pulong. Sabi ni Pulong, kung hindi ka niya ngayon, tinuturo yung ating administrasyon, yung ating Pangulo. Kung hindi ka niya ngayon matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan ka. Yung mga kasalanan, mga kababayan na ginagawa nila, tinuturo ibang tao. Ganon katindi. Pero dito muna tayo sa joke time. Padala ni Recentes Bing, nag-usap yung mga tatay. Sabi ng tatay kay Inday, Inday, sagot naman Inday, po, magalang si Inday. Kumusta naman niya yung pag-aaral mo? Ano yung lesson ninyo kanina? Sagot po ni Inday, tungkol po sa manok. Sabi ng tatay, okay, bago yun . So, madali lang ba yung lesson ninyo tungkol sa manok? Sabi ni Inday, oo naman po, chicken na chicken. After ng lesson nga namin po, tay, nag-exam kami. Sabi ng tatay, ay wow, very good. Kumusta naman yung result ng exam ninyo tungkol sa manok? Sabi ni Inday, itlog po. Ang nakuha ang score, mga kababayan, sa exam, itlog. What? Anyway, joke man lang po, mga kababayan. Matik na, 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw. Pag nabonot yung pangalan mo, 5,000 pesos. Pag hindi, kasali ka pa rin, qualified ka pa rin sa grand draw natin sa December. 10,000 pesos ang cash prize. Ngayon, balikan natin yung viral video ni Pulong. Hindi man niya dininay po yung existence na video. Pero ang sabi niya, mga kababayan, dito niya sa administrasyon na to, kasi ang sinasabi niya, tanim kaso, plante daw yung kaso laban sa kanya. Napakalabo po. Paano naging planted po na may CCTV at yung CCTV video hindi man niya dininay? Ang sinabi lang niya, mga kababayan, matagal na nga niya yon. Kasi nga po, nangyari yon Pebrero 23, 2025. So hindi pa man katagalan, nadili lang po yung pag-file kasi siyempre ma-impluensya sila. Yun ang rason po sa affidavit mismo na complainant. Natakot siya, hindi na nga nagpa-medical certificate, pero yung ebidensya na present niya, mga kababayan, sa CIDG, yung video. Yan po, nakakatakot si Pulong. So ito yung depensa, mga kababayan, ni Pulong as published ng mga banateros, yung mga kasama ni Banat Bay. Sabi dito, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan kita. That is the new politics of the Philippines right now. Dirty politics, sanay na tayo dyan. Na-interview kasi siya, mga kababayan, nandun siya sa The Hague, bumisita sa kanyang tatay. So, pinalalabas niya, kinasuhan siya ng CIDG kasi pinopolitika siya. Anong kinalaman ng ating administrasyon, mga kababayan? Doon siya complainant.
ginulpi niya po. Ito yung video mga kababayan, publish ni tagapagmulat Jean Larosa. Interview kay Pulong, mga kababayan doon sa The Hague. Nandun pala siya. Pagkatapos, ito yung video na ng pananakit, panggugulpi dito sa isang negosyante na bugaw. Nag-execute ng affidavit, Cristone John Patria E. Moreno. Yan yung kanyang affidavit mga kababayan. O ngayon, pakinggan natin yung sinasabi niya. Sa akong mga kaigsunan tabawin nyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nanahitabo. Sige lang, inyo hagyapong desisyon kung kinsa inyong botohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa amot sa IDG ba, nauna file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media o sa piskal. So di ko kara imo og statement ana kay wala pa may kadawat og. So pinalalabas mga kababayan ni Pulong, hindi siya sigurado sa authenticity ng CCTV video. Ipapa-authenticate niya daw pero hindi man niya dinideny. Ngayon sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, fraudulent daw. Representative Duterte says of evidence versus him in case filed by businessman. Pinalalabas na peke yung video. Planted niya ang kaso laban sa kanya. Sabi dito, he emphasized that such tactics were nothing new to him and described this as the new politics in the Philippines. If they cannot beat you with A, they will beat you with I will file a case against you. That is the new politics in the Philippines now. Dirty politics. We already used to it. Sabi po ni Pulong. So pinalalabas niya, pinopolitika siya ng ating gobyerno. Naniwala kayo? May nagsabi ba sa kanya na ambaan niya ng saksak itong si Moreno? Tanim video ba yan, mga kababayan, na mula mismo yan sa CCTV ng bar? Ito po yung complaint affidavit na naputol natin na binabasa natin kanina. Pagpatuloy natin yung pagbasa. Yung tanong at sagot, mga kababayan, ng CIDG, tanong ng CIDG at sagot ng complainant. Sabi dyan, mga kababayan, dito na tayo yung naputol kanina. Number 15, maaari mo bang isalaysay ang buong pangyayari? Opo, sabi po ng biktima. Noong Pebrero 23, 2025, mga alas 7 ng gabi, tinawagan ako ni Charlie Tan, isang business partner ni Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Ngayon, ano ang kanyang rason sa pagtawag sa iyo? Sabi ng biktima, sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay sa Woodridge, Barangay Maa, Davao City at magsama na rin daw ako ng 6 na babae, yung pinakang maganda at bata na meron ako dahil pupunta raw doon si Paulo Pulong si Duterte. Pasensya na kayo, maingay ngayon kasi kumukulog, kumikidlat. Malakas yung bagsak ng ulan. Kaya naririnig din yung ugong bagsak ng ulan at saka yung kulog at kidlat. Ano ang sumunod na nangyari? Mga alas 8, 8 o'clock ng gabi, kami nakarating sa bahay ni Charlie Tan kasama ang 3 babae na aking kasama at doon na namin naabutan si Paulo Duterte na nag-aantay. Makalipas ang 20 to 30 minutes, ay may sumunod pang 2 na babae. Nag-inuman kami sa bahay. Ako yung 5 babae na kasama ko. Si Paulo Duterte at isa niyang tauhan, si Charlie Tan at ibang Chinese national na tingin ko ay kanilang kaibigan. Inabot na kami ng alas 12 ng hating gabi. Noong Pebrero 23, 2025 at ako ay kinausap ni Charlie Tan. Kaya yung sinasabi ni Pulong sa interview, matagal na niya yan. Pebrero 23, basado sa complaint affidavit ng biktima. Ngayon, ang tanong, bakit ngayon lang na-file? Ngayon lang na-file kasi ngayon lang nagkalakas ng loob yung biktima niya. Kasi nga, may influensya sila. Alam naman natin yon. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na magbar sa Hersey Bar at hindi na siya makasama sa kadahilanang magsusundo pa siya ng kanyang anak. Maya-maya ay nilapitan na rin ako ni Paulo Duterte at sinabi na samahan ko raw ko muna daw siyang magbar sa May Obrero at binigyan niya ako ng 18,000 pesos bilang tip. Tapos binigyan niya rin ang 2 sa aking kasamahang babae na tig 5,000 pesos. At sinabi niya na kung kulang ay ibibigay niya
pagkatapos namin na magbar. Tig 13,000 pesos bawat isa ang ibinigay niya sa mga babae na kasama ko. Matapos ang 20 to 30 minutes, umalis na kami papuntang Hersey Bar. Inabot na kami ng alas 2 ng umaga nang tinawagan niya ako at sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae at doon ay nabigyan ko ay ang 2 bodyguard at isang driver. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa bar at nagtanong si Paulo Duterte kung ilang bodyguard ang sumama kasama ang mga babae. Nalaman niya na may isang bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya ay sinabi niya na buti pa yung driver na kaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Matapos noon ay binayaran niya ang 3 babae, ngunit ang isa, ang pang-apat na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Nagtanong ang babae kung bakit ganon lamang ang bigay sa kanya at doon na nagalit si Paulo Duterte. Dahil sa galit ay at kalasingan ni Paulo Duterte ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit mula sa 2nd floor ng bar na aming pwinistuhan ay minura-mura niya ako at tinulak pababa ng hagdan. Sinubukan ko umalis ng bar ngunit hinarangan ako ng mga bodyguard ni Paulo Duterte sa 1st floor at sinabihan na isarado ang pintuan. Inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo sa aking tagiliran at doon ay pinagmumura niya ako ulit at pinagbantaan na papatayin kita. At hinedbat niya ako sa ulo ng maraming beses at ako ay humingi sa kanya ng patawad kung anuman ang nagawa kong mali sa kanya, ngunit patuloy pa rin siyang ini-headbutt ang aking ulo at inuundayan niya ulit ako ng kutsilyo. At nang makita ng bodyguard niya na may CCTV ay agad pinatay niya ang CCTV ng lugar at doon na ako na corner. Halos 2 oras niya akong sinaktan sa loob ng bar. Suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Mga pasado alas 5 ng umaga nang inabutan niya ako ng pera, 1,000 kada suntok, sampal, or sipa. Matapos ang nangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik sa may Woodridge at doon na makipag-sex sa isang kinuha niyang babae sa akin. Nalaman ko ito dahil sa nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa nakasex niyang babae at kung di ko daw bayaran ang babae ay ako raw ang kanyang papatayin at hahantingin. Ngayon, tanong, nung nasaktan ka ni Paulo Duterte, ikaw ba ay sumangguni sa kahit saan mang ospital upang mabigyan ng medical certificate para gamitin laban sa kanya? Sabi niya, wala po, hindi ko na po naisip na magpa-medical dahil sa sobrang takot na baka po ako ay balikan niya. At sigurado ako na pag nalaman niya na gumagawa ako ng legal na hakbang para kasuhan siya, ay alam kong may masamang mangyayari sa akin at pati na rin sa aking pamilya. Bakit mo nasabi na siguradong may mangyayari sa iyong masama at sa inyong pamilya kung gagawa ka ng hakbang na legal laban sa kanya? Sabi ng biktimang si Moreno, dahil po maimpluwensya ang kanyang pamilya doon sa Davao City, kaya po hindi na po ako gumawa ng aksyon para kalabanin siya. Kung ganon, anong ebidensya ang meron ka upang mapatunayan mo sa investigasyon na ito na ikaw ay tunay na sinaktan ni Pulong? Alam ko po na habang sinasaktan niya ako at hini-headbutt ay inuundayan ng kutsilyo, ay may mga CCTV po doon sa Hersey Bar. Paano mo naman mapapatunayan na may mga CCTV talaga doon sa Hersey Bar? Kaya ko po patunayan na may mga CCTV ang Hersey Bar dahil madalas po ko mapunta sa bar. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko din ipaalam sa inyo na itong gagawin mong salaysay ay magiging public record o maaring basihan o ebidensya laban o pabor sa iyo kung sakaling may paglilitis sa ating hukuman. Ito ba ay naintindihan mo? Sagot ng complainant, opo. Tanong naman, pansamantala ay wala mo na akong nais na itatanong sa iyo, meron ka pa bang nais idagdag, tanggalin o palitan sa iyong salaysay? Sabi niya, sa ngayon ay wala na po at kung may karagdagan man po na hindi ko nasabi dito sa aking sinumpaang salaysay, ay handa ko po itong sabihin sa anumang hukuman. Ikaw ba ay tinakot, pinangakuan o binigyan ng pabuya sa pag-ayag mo ng salaysay na ito? Ang sagot niya, hindi po. So yan po, wakas ng salaysay. Ito yung last page mga kababayan. Pirmado niya, nagsalaysay Criston Jan Patria E. Moreno, Administering Officer Arimolito B. Plaza.
state prosecutor. So pinalalabas ni Duterte, ni Pulong, politically motivated daw ito. Kaya lang po, may complainant, pribadong complainant, tulad ng mga biktima ng AJK ng kanyang tatay, pribadong complainant yung nag-asunto po na crimes against humanity sa ICC. Sa kaso naman po ni Sara, binantaan at alam natin. Wala man nag-audio kay Sara para bantaan yung ating Pangulo, binantaan niya. Kaya yun ang laman ng articles of impeachment at inciting to sedition naman na sinamo na siya ng DOJ. Madaling sabi, ito kanilang pagkakasala na wala man nagsabi sa kanila na gawin yung pagkakamali, sila mismo ang gumawa. Kaya malabo na paniwalaan natin na ito pinulitikad sila ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po? Kaya sinasabi natin, lahat ng trouble na kinakaharap ng pamilya Duterte, sila yung may gawa, consequences ng kanilang mga maling aksyon. Kaya malabo po itong sinabi ni Pulong, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan kita. That is the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan. Biglang pinulitika po. Nililihis sa totoong issue mga kababayan na ang totoong kalaban nila yung kanilang sarili. Si Sara, for example, ang kalaban ni Sara yung kanyang bibig, tulad ni Harry Roque, tulad ni Digong, at ngayon tulad ni Pulong. Ang totoong kaaway nila yung kanilang sarili. Tama ba? O ito, may interview pa doon sa The Hague kay Pulong. In relation ito sa sabi, i-raid yung kanilang bahay. Di ba yung pinakalat at pinasinungalingan mga kababayan ng PNP. Sabi ni PNP spokesperson General Jane Fajardo, hindi naman alam niya saan inuugot ni Pulong yung ganyang balita na i-raid daw ng CIDG yung bahay ni Digong. Pinakalat ni Pulong sa kanikiti Duterte. Pinagpuntaan din yung mga tao doon. O di ngayon, napaya sila kasi hindi man talaga totoo. Wala man ganun po. O ngayon, pinunan pa rin ang reaksyon. Ito yung reaksyon mga kababayan ni Pulong sa interview courtesy po ni Wise in Wild World. I-acknowledge natin yung source natin. Nakita natin dito sa social media. Sir, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay po niyo nakarang araw. Then, yung bantang paglusob sa bahay ni PRD at sa pamamahay po ninyo. Lusubin na nila. Kanila, kung gusto nila. Nag-doktor lang natin yung mga pulis na yan. Sige, palusob nyo. Wala namang problema. Basta nasa batas sila, okay lang. Sir, what's your reaction with the statement of Attorney Torion? Sabi nila, may tanim kaso daw na... Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan. Sir, also the Filipino people wants to know, alam naman natin sir na si Attorney Kaufman sinasabi niya na the former president is in good spirits. Yes, totoo naman. At saka masaya siya. Sila nagkwentuhan sila matagal. How is he? Nagmamasahe ako eh. Okay. Sir, how is he, ma'am? How's your lolo? Actually physically? He's okay. He's actually like really healthy. Whenever we talk about you guys being here, he's really happy to know about it, and he also wants to express his thanks to everyone here right now. Yeah, Bigyan mag-English na. Anak ni Pulong, siguro to. Ito yung medyo mahaba-haba ito. Courtesy ni Alvin in the Tourism po. Pakinggan natin. Salamat daw. If ever daw, ano pa yung sabi niya? Ikaw naman. Walawon. Sir, sinabi sa amin sir na hindi naman kami paalisin talaga na or hindi na kami makapunta dito, i-relocate lang kami. Doon sir, doon so, sa dalawa na ang Duterte Park. Gano'n na sir. Sir, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay po niyo nakarang araw. Then, Sir, may reaction ba si Tatay Digong sa statement na sinasabi nila na the next person daw to be jailed sa ICC si VP Inday? Okay naman gani kami tanan na lang para diha namin tanan pamilya. Libre security, libre kaon, libre man tanan, okay na. Okay kayo. Diha namin tanan pero kung mama murag di mo sugot. Okay daw. How about sir yung nasabi nila na ni VP Okay before lang na every time they have sabi ni former president na kailan nyo ba ako pa makalabas dito?
Is it the Kana same? ang makatubag ang korte ra gyud. Dili ko katubagan. But is he not saying the same, sir? Muta na siya. Unsa na may kaso, moigor kusog, di pwede istoryahan. Okay. It's between him and the lawyers. Wala ko'y labot. How are you feeling now, sir? Okay na ba ka? Gutom na. Wala ko ni kaon. Okay. Ay, kung additional kasi sa survey karon sa Davao, Okay, gikasuhan naman. dili. 90% ang imuhang rating tapos ang kalaban 4%. Gikasuhan naman, mo pantay na 50-50 na. Believe sa ko. Tulo ka bulan ng investigasyon. So personally, sir, as the son of the former president, congressman, are you positive and confident na makauwi talaga si tatay sa Pilipinas? Mao na'y ginaampo na tos Ginoo. Amen. Kaya kung nasa kagipanganak, dito mo gusto mamatay, di ba? So, muna yung ginaampo sa Ginoo nga unta, makauli. Sir, do you have a reaction na nag-file na daw ng case si Senator Amy Marcos as a result of the Senate inquiry? No comment. Okay, thank you, sir. Ayan po, interview kay Pulong doon sa Dahig, kasama yung kanyang anak. O ngayon, may post po si Mon Tulfo, yung columnist po, kapatid ni Erwin Tulfo. Yan o, sabi niya, 4 hours ago, mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters, magising na sana kayo sa inyong kabubuhan at katangahan. Si Sara ay certified na baliw. Si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong Pangulo pa ang tatay nila. Si Baste, mayor ngayon, palaging lasing at pumapasok sa opisina ng hapon dahil may hangover palagi. Magalit na kung magalit kayo sa akin, pero nagsasabi lang ako ng totoo. Gaya ninyo ay naging tanga din ako, pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. Nagising na si Montulfo sa katotohanan. Tinawag na baliw si Sara Duterte. Sabagay, pinapanood ko kagabi yung interview ni Christian Isguera kay Atty. Lorna Capunan, isa sa mga abogado na kinokonsulta ng Congress, yung prosecutor. Ganin din yung sinabi ni Atty. Capunan, lutangan niya, dysfunctional niya. Makikita mo niya sa kanya mga aksyon, mga pinagsasabi. Panoorin ninyo yung interview kay Lorna Capunan ni Christian Isguera. Ito pa, iparinig ko sa inyo. Yan, si Lorna Capunan. Iparinig ko sa inyo. It shows you how dysfunctional she is. In that campaign rally, she talked about what are the qualities of candidates. So meron siya tatlo. Yung may track record daw, no? Hindi yung sasayaw, hindi yung entertainment, no? Nagbibigay ng pera, hindi dapat automatic ang endorsement. Pag in-endorse siya ng isang influential people, hindi dapat automatic. So, 3. Exactly. But when she was saying that, I said, she is exactly describing her candidates. Yeah. Diba? So parang, and then she goes on to say, after she says, these are the qualifications of who you should vote for, then she says, mag-block voting kayo. So, parang dysfunctional, disjointed. So, people were saying, ano ba yun? What's the word? When you have an out-of-body experience, lutang. It shows you how dysfunctional she is. In that campaign rally, she talked about what are the qualities of candidates. So, meron siya tatlo. For reconciliation into that broken family, no? She welcomed her stepsister. And they became one family. She thanked the president. You could see that she was very calm. And then she became ballistic again. So I guess it's blowing hot and cold. That's the sign of crazy. That's the sign of dysfunction. Now, if she doesn't get parental guidance, because I don't think she's also close to her mother, she should, kasi marriage emancipates. When you get married, you are emancipated. People are asking, teka, where is the husband in all of this? We haven't seen the husband in any official functions, not in the State of the Nation address, not in public functions. And so maybe also there is no guidance from or companionship from somebody who should be giving her advice, her spouse. So walang parental advice, walang spousal guidance. So she's on her own. Maybe what she needs, and I give this advice to my client, maybe what she needs, because I saw your show, no?
I saw your show, one of your shows, when you critiqued her, when Senator Llamas said that do you call him Edu? Yeah, Edu Manzanas. Yeah. Si Edu Manzanas. Sometimes justice, sometimes commissioner, sometimes cardinal. I just call him Pangit. Pwede rin. When he commented, and one of your other guests commented that she seems to be enraged. She seems to be very angry and enraged, and that's why she's lashing at everybody. You know, that's a sign of imbalance. In fact, I saw one other. I don't know if it was. Kasi meron akong nakita nakalagay. Even if the crowd, she was talking to the crowd, and the crowd was shouting BBM. So sa Manila yan. That was in Manila when she was talking about the term BBM, and this shows you how dysfunctional she is now. In that campaign rally, she talked about what are the qualities. You saw that, no? What are the qualities of good candidates? So meron siya tatlo. Tatlong qualities of a good candidate. And I took note of that. Yung hindi daw, yung may track record daw, no? Hindi yung sasayaw, hindi yung entertainment, no? Ganun. Tapos yung hindi nagbabayad, hindi yung nagbibigay ng pera. Ganun yun siyang sinabi na hindi dapat automatic ang endorsement. Pag in-endorse siya ng isang influencer people, hindi dapat automatic. So, 3. Exactly. But when she was saying that, I said, she is exactly describing her candidates. Tama mga kababayan si Montulfo. You see? No. Si Sara niya, certified na baliw. Sabi ni Montulfo. Ano masasabi po ninyo mga kababayan? O ngayon, tungkol naman kay Pulong. Ito yung post ni Montulfo kanina 6 hours ago. Sabi niya, wala na nga kayo sa kapangyarihan, abusado pa rin kayo. I'm sure the Duterte trolls will find all excuses to defend this abusive congressman from criticisms. Kahit na yung tatay niya mismo, si Digong, ang nagsabi sa akin noon na problema niya itong si Pulong. Magbabarkada kasi sila. Tuloy yun ang nilaglag ni Montulfo, yung mga Duterte. Inapoint pa ito si Montulfo ng ambassador, special envoy sa China. Ngayon, ito yung sinasabi mga kababayan ni Montulfo describing the Dutertes kung ano sila. Ngayon, with this case, mga kababayan, itong complaint affidavit na final ng isang biktima ng panggugulpi ni Pulong, tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon in the coming days ng Congress. Kung sila po ay magpa-file ng ethics complaint laban po kay Pulong. So yun ang abangan natin mga kababayan. O ngayon, remind ko lang po kayo mga kababayan, kasi 9 days na lang, eleksyon na po, i-number 1 po natin, pakiusap ko sa inyong personal. I-number 1 po natin si Ben Abalos para senador. Kasi si Ben Abalos po, siya ang totoong magiging katuwang ng ating Pangulo sa food security natin. At siya po yung pinakang qualified. Abogado siya, naging congressman, naging MMDA, chairman, naging mayor ng Mandaluyong, naging DILG secretary. Malawak yung kanya pong experience. Yan po si Benhor. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA. Kasi tinanggal ito ng rice tarification. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open, kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila, factory, in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. At tanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa po, di bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, basta ba yung mga bibili dahil nakakabura sila? Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower
the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tarification. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhar Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinigyan ko ito. Kung ako'y congressman, tumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko'y kampay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Number 1 sa Senado po, solid tayo. Ben Abalos. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.